Hello mga bata! Kumusta? Siguradong napag-aralan na ninyo ang pagtaas at pagbaba ng mga tono sa unang lesson ng second quarter. Pagkatapos ng aralin na ito, inaasahan na maitutugma mo ang wastong pagtaas at pagbaba ng mga tono gamit ang iyong boses at instrumento o bagay. Tingnan ninyo ang ating unang larawan. Ito ay nagpapakita ng mga batang kumakanta. Mayroong sabay-sabay at mayroon ding may hawak ng mikropono. Mahilig din ba kayong kumanta? Magaling! Naranasan mo na bang kumanta? Kung oo, may ginagamit ka bang instrumento? Ano-anong instrumento ang gamit mo? Ipapakita ko sa inyo ngayon ang mga iba't ibang halimbawa ng mga instrumentong pwede mong gamitin habang ikaw ay kumakanta. Tingnan nyo rin ang ating pangalawang larawan. Ang dalawang babae ay parehas may instrumento. Ang isa ay may hawak-hawak na gitara at ang isa naman ay may hawak-hawak na ukulele. Ang kanilang dala ay puro mga string instruments. Sa larawan naman na ito, ang mga bata ay may iba't ibang instrumento. Ang batang lalaki ay may hawak-hawak na violin at ang batang babae naman ay may hawak-hawak na trumpet. Ang larawang ito naman ay nagpapakita ng drums at maracas. Ang mga instrumentong ito ay makakatulong sa iyo upang maitutugma ang wastong pagtaas at pagbaba ng iyong tono gamit ang iyong boses. Maaari kayong gumawa ng sarili ninyong instrumento, kagaya na lamang ng larawang ito. Ang mga ito ay makikita sa inyong bahay. Pwedeng mga lata, bote, kahoy, kitchen utensils na maaari makapagbigay ng tunog. Susubukan ninyo ngayon ang paggawa ng mga instrumento gamit ang mga bagay na makikita sa inyong bahay upang maipapakita ang wastong pagtaas at pagbaba ng tono. Tandaan mga bata, pumili lamang ng 3 instrumento na inyong gagayahin sa mga ipapakita ko sa inyo. Unang instrumento ay water bottle xylophone. Humanap ng mga patapong bote na babasagin. Linisin ito at lagyan ng tubig na magkakaiba ang dami. Patunugin mo ito gamit ang kahit na anong bagay na makikita sa loob ng inyong bahay. Gayahin ang tunog na ibinibigay ng mga bote. At gawing gabay ang rubrics. Sa gabay na inyong kasama sa bahay, palagyan ng check ang column kung wastong na itutugma ang boses sa pagtaas at pagbaba ng tunog, kagaya ng nasa larawang ito. Ito ang rubric na gagamitin para sa water or bottle xylophone. Sa unang column ay pamantayan, pangalawang column ay mahusay, pangatlong column ay maayos, at pang-apat na column ay kailangan pa ng pag-unlad. Lagyan ng check ang wastong column ayon sa pamantayan, naaawit ng may wastong tono at naipakita ang kasiyahan sa paggaya ng tunog. Ang kasunod na instrumento ay tambol na lata. Una, humanap ka ng 5 lata kahit magkakaiba ang laki. Gumawa ka ng tambol na gawa dito. Humanap ka ng patpat na maaari mong ipampupok sa tambol na lata. Kung walang makuhang lata ay kahit anong meron na pwedeng gawing tambol. Gayahin ang mga tunog nito at sa gabay ng inyong kasama sa bahay, palagyan ng check ang column kung wastong may tutugma ang boses sa pagtaas at pagbaba ng tono, gaya na lamang ng larawang ito. Ito ang gagamitin ninyong rubric. Meron tayong 4 na column. Ang unang column ay mga ginawang tambol na lata. Pangalawang column kung ito ba ay mahusay, pangatlong column kung ito ba ay maayos, at pang-apat na column kung ito ba ay kailangan pa ng pag-unlad. Ang pangatlong instrumento ay ang mga kitchen utensils instruments. Maghanap ng 3 bagay na yari sa bakal o aluminum na nakapagbibigay ng tunog tulad ng kutsara, tinidor, pinggan, gunting at iba pa. Pag-umpugin ang mga ito.
Gayahin ang mga tunog nito. Lagyan ng check ang column sa wastong pagtaas at pagbaba ng tunog. Kagaya ng nasa larawan. Ito ang gagamiting rubrics para sa kitchen utensils instruments. Sa unang column, ililista ang mga bagay na gawa sa bakal o aluminum. Pangalawang column kung mahusay, pangatlong column kung maayos, at pang-apat na column kung kailangan pa ng pag-unlad. Para sa improvised maracas. Gumawa ng sariling maracas mula sa patapong plastic na bote. Lagyan ng mga maliliit na butil tulad ng tuyong buto, ng prutas, maliliit na bato, maliliit na botones at iba pa. Sabayan mo sa pag-awit ng kahit anong kanta na ginawa mo sa instrumento. At lagyan ng check ang column kung wastong naitugma ang boses sa tunog. Kagaya ng nasa larawan. Ito ang gagamiting rubrics para sa improvised maracas. Para sa kabuuan, ipunin ang instrumentong ginamit. Pipiringan ka ng mga panyo o kahit na anong tela na pwedeng itakip sa iyong mga mata. Pipiliin ang iyong kasama sa bahay sa mga instrumento at patutugtugin ang bawat isa. Sasabihin mo kung anong instrumento ito at kung saan gawa ang instrumentong napakinggan. At humingi ng tulong sa iyong kasama sa bahay. Kasunod nito ay gagayahin mo ang tunog ng iyong narinig. At ito ang rubrics na gagamitin. May mga bagay at tugma ng boses. At para sa pagsasanay, kumuha ng isang buong papel at sagutan ang mga ito.